Good morning po sa bawat isa. Salamat sa kabutihan ng Panginoon sa atin for continually sustaining us, for giving us provisions. Thank you, Lord. Siguro po sa ika-6 na linggo na to na lockdown, meron na tayong mga nare-realize or nakikita na mga priorities. Halimbawa po, napakabuti na meron kang savings, di po ba? Kapag ganitong biglaang may pangyayaring ganito, kung lahat ng income mo ay ginagastos mo lang, wala kang isinisave, napakalaki ng problema mo ngayon. Kasi wala kang pambibili ng pagkain. Mahalaga rin na meron kang cash on hand. Sana po sa mga natutunan natin ngayon, sa area na yan ng finances, matuto na tayo na mag-save. Halimbawa, kung ang sweldo mo 5,000 a month, mag-save ka kaya kahit 500 monthly, or let's say weekly yun na sweldo mo, or kalahating buwan. Dapat kahit papano meron kang iniipon. Hindi tama na ubusin mo sa kung ano-anong binibili, kung ano-anong mga gadgets. Gusto mo updated ka lagi sa cellphone, or gusto mo laging magandang damit mo, bagong sapatos mo, pero wala ka namang naiipon. So sana ngayon nare-realize natin yun. Mahalaga talaga na kahit papano meron kang naiipon, para kapag may mga ganitong emergency, meron kang madudukot. Ma-realize din natin na pwede naman palang magkakasama ang pamilya eh. Pwede naman palang hindi mo kasama yung barkada mo eh. Pwede naman palang hindi mo ituloy yung maling relasyon. 'Di ba? Ang kasama mo ngayon, families mo. Magkaroon ka ng bonding sa family mo. Sana ma-realize mo na kung meron kang relasyon na hindi ka lugod-lugod kay Lord, pwede kang mabuhay na wala ang relasyon na yon. Ang mahalaga, kasama mo ang Panginoon. Pangalawa, nandiyan ka sa mga tao na tunay na nagmamahal sa'yo. May pera ka man o wala, maganda ka man o hindi. Sana makita natin yung mga positibong ginagawa din ng mga panahon na ito. Huwag yung mga negative ang tignan natin. Somehow, pinahintulutan ng Panginoon na mangyari ito. So, i-take natin or tignan natin sa magandang pananaw. Tignan natin doon sa mga bagay na makakatulong pa rin sa atin, lalo na sa ating relationship kay Lord. Tayo po muna ay manalangin. Father in heaven, ikaw po ang patuloy na manguna sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Speak to us, Lord, as we study your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Ang atin pong Bible reading ay makikita sa Lucas, chapter 22, verse 63. Samantala, si Jesus ay kinukutya at binubugbog ng mga nagbabanta sa kanya. Okay, ito yung diba? Yesterday, inaresto na nila si Lord. Pero remember, yung aresto na yon, may something May something na mali. Illegal, parang ganon. So, ulitin natin, 63, samantala, si Jesus ay kinukutya at binubugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Nakakalungkot isipin kasi itong mga nagbabantay na to, napapakinggan nila si Jesus every time na nagpipreach siya o nagtuturo siya sa templo. Kasi ang mga nambubugbog na ito sa kanya, mga sundalo ng templo. Remember, nung dinampot si Lord, hindi naman siya dinala sa hukuman ng Roma eh. Dinala siya doon sa high priest, sa bahay ni high priest Caiaphas.
Doon siya idiniretso. Inaresto siya ng gabi. So merong hindi maganda. Mag-aresto ka ng gabi. 'Di ba? Sarado na ang mga hukuman. Talagang gusto nilang makorner si Jesus. Etong mga sundalo na to, ito siguro yung mga taong gustong-gusto na talagang huliin si Jesus no? Sa utos ng mga Pharisees. Kaya lang hindi nila magawa kasi takot sila sa mga tao. Ngayon at tulog na ang mga tao, tsaka nila sinamantala. Hinuli nila si Lord. At ito, tanda ito ng mga mga taong mahihina. Porkit nag-iisa na yung gusto nilang biktimahin, bubugbugin na nila. Tanda yan ang pagiging mahina. Kung talagang ikaw ay matapang, kahit sa harap na maraming tao gagawin mo. Pero kaduwagan, duwag ang mga ito. Kaya ginawa nila yan na gabi. At nag-iisa lang si Lord. Wala yung mga tao na naniniwala kay Lord. Sa verse 64, siya'y piniringan nila at tinanong, hulaan mo nga kung sino ang sumuntok sa'yo. Nilapastangan nila ang Panginoon. Sa kabila ng nakita nila si Lord na gumawa ng mga miracles, bumuhay ng patay, nagpagaling ng mga may sakit, nagmulat ng mata ng bulag, nagpagaling ng mga ketongin. Sa kabila ng mga yon, kinukutya nila ang Panginoon. Gusto nilang ipamukha kay Lord na siya ay peke o hindi totoo. Kahit na sila mismo alam nilang totoo. Nakakalungkot. Yung mga taong akala mo babait-bait or parang mahina kapag maraming tao. Pero kapag sila-sila na lang, eto, lumalabas yung totoong kasamaan. Yung kaduwagan niya, na-overcome niya pag sila-sila na lang. Pero sa harapan ng maraming tao, takot siya. O takot sila. Itong mga nambubugbog na ito sa kanya. Mga nambubugbog na ito yung mga sundalo or guard, temple guard, tawag sa kanila. Marami pang panlalait ang ginawa nila sa kanya. So, hindi mga Romano yung gumawa eh. Ang mga gumawa nito ay, masasabi natin na mga Hudyo rin eh. Kasi temple guards ito. Yung nagbabantay doon sa bahay ni Caiphas. Nakakalungkot isipin na hindi Romano ang gumagawa nitong mga pangungutya na ito. Kinaumagahan, okay, nung umaga na, marami ng tao, marami ng makakarinig. Ano na ginawa nila? Nagtipon ang Sanhedrin na binubuo ng mga pinuno ng bayan. So, nung gabi, ibinigay muna si Jesus doon sa mga temple guard. At hindi maganda ang ginawa nila kay Jesus. Sino ba sila sa kaakala nila, di ba? Nakakalungkot. Minsan yung akala mong hindi makabasag pinggan, pero pagbibigyan ng pagkakataon na mang-ape o makagante, aba, napakabayolente pala. Bagamat kaya ni Lord na nasaktan ang mga yan sa pamamagitan na ng kanyang salita, pero hindi ginawa ni Lord yun. Napakaganda ng puso ng Panginoon. So, nung kinaumagahan ay nagtipon ng Sanhedrin na binubuo ng mga pinuno ng bayan or elders of the land, mga punong pari, at mga tagapagturo ng kautusan, scribes and Pharisees. Iniharap sa kanila si Jesus at siya'y kanilang tinanong. So, meron silang sarili nilang hukuman. Pero hindi ito hukuman ng Roma. Remember, templo ito. Okay? Templo ito. Doon sa may Sanhedrin. Doon sila nagtipon-tipon, mga religious leaders.
Yung parang akala mo ay makadiyos. Yung pala kung makapagparatang, nako, sobra. 67. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo. Sumagot si Jesus, sabihin ko man sa inyo ay hindi kayo maniniwala. Kung tanungin ko naman kayo, hindi rin kayo sasagot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanang trono ng makapangyarihang Diyos. Wow! Napakaganda ng sagot na yun ni Lord. Tinatanong nila kung siya ang Kristo. Napakaganda ng sagot ni Lord eh. Sabi niya, sabihin ko man sa inyo, hindi naman kayo maniniwala. Naghahanap lang sila ng mga ilalagay nilang akusasyon kay Jesus. Yun yung ano nila eh, yun talaga yung parang goal nila. Makapag-accuse sila kay Lord ng marami, patong-patong, bago nila i-present doon sa Roman judge. Pero ang ganda ng sagot ni Lord. Kung tanungin ko naman kayo, hindi rin kayo sasagot. Diba? Pag si Lord naman, kung yung tanong nila ay sasagutin ni Lord ng isang tanong din, hindi rin naman sila sasagot. Pero ito, matindi tong 69. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanang trono ng makapangyarihang Diyos. Dito, alam na ni Lord eh. Alam na ni Lord yung katapusan ng paghihirap na to. Sinasabi na niya sa kanila, ito yung mangyayari in the future. Mauupo siya sa kanang kamay ng Diyos, which nangyari talaga. Hindi tinitignan ni Lord yung kondisyon niya ngayon. Hindi niya tinitignan yung pahirap, yung mga akusasyon na ginagawa sa kanya. Ang ganda eh. Tinitignan ni Lord yung mangyayari pagkatapos ng paghihirap na yan. Tayo din, maging let's look sa paningin ng pananampalataya. Hindi sa paningin ng literal na mata. Tignan natin ang ating sitwasyon sa gagawin ni Lord na deliverance in the future. Kasi kung ano yung sinabi na yan ng Panginoon, naganap talaga yan. Ganon din ang gawin natin. Magsalita tayo na may pananampalataya. Tignan natin yung katapusan ng mangyayari. Hindi natin tignan yung sitwasyon na mapangit, na mahirap, na magulo. Huwag mo tignan yon. Tignan mo yung pag na-overcome mo yan. Ito ang mangyayari. Fix mo yung mata mo doon sa victory na iseset ng Panginoon. In the darkest hour, remember to fix your eyes on the future. Victory. Okay? Na ibibigay ng Diyos. Doon mo i-fix yung mata mo. Di ba ganun si Lord? Sabi sa Hebrews, tiniis ni Lord lahat ng yan. Kasi alam niya, magtatagumpay siya. Sa bagamat mahirap sa ngayon, alam ni Lord, nakita niya na yung future eh. Victory is at hand. Ganon din tayo. Huwag tayong mainis sa nangyayari ngayon na lockdown. Tignan natin yung mga bagay na magaganda. Tignan natin yung tagumpay na dadalhin ng Panginoon. Doon natin i-fix yung ating mata. Huwag sa mga bagay na temporary. Huwag sa mga bagay na pahirap. I-fix natin doon sa nakikita ng ating pananampalataya, yung deliverance na gagawin ng Diyos. 70. Nais mo bang sabihin ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsabi, tugon niya. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Tayo na mismo ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig, sabi nila. So, napakagaling ng tugon ni Lord eh. Sinabi nila na ikaw ba anak ng Diyos? Ang tugon lang ni Lord, kayo na mismo ang nagsabi.
Kasi alam ni Lord na kahit naman sabihin niya, baliwala din sa kanila. Kahit sabihin niya yung totoo, gagamitin pa nila yung katotohanan na yon upang siya ay akusahan. Nakakalungkot kung sino pa yung mga religious leaders, kung sino pa yung mga dapat ay nakakaalam ng katotohanan, sila pa ang bulag. Kung sino pa yung nagbabasa ng kasulatan, alam nila yung mga prophecy, pero sila pa yung hindi naka-realize. Bakit? Kasi hindi totoo yung paglapit nila sa Diyos. Kasi during those time, yung mga religious leaders ay politician. Gusto nilang i-please ang tao para sila manatili doon sa kanilang posisyon. Yun yung kanilang nasa puso. More on politics. Hindi yung righteous living sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Nakakalungkot. Napasukan na ng politics ang religious leaders or ang mga Hudyo sa mga oras na yon. Naging talamak na. Ultimo nga doon sa templo, di ba? May mga korupsyon na nagaganap doon na alam o pinapatakbo mismo ng punong pari during those time. Kaya galit sila kay Jesus Kasi yung mga ginagawa nila nasisira or alam ni Lord na hindi nila ginagawang house of prayer yung templo, kundi den of robbers, kuta ng mga magnanakaw. Kasi masama yung mga ginagawa nila, illegal at overpricing yung mga ginagawa nilang pagtitinda ron. Business, hindi para sa templo, kundi business na. At the same time, power. Gusto nilang mag-remain in authority. Nakakalungkot. Punta na tayo sa chapter 23. Tumayo ang buong Sanhedrin at dinala si Jesus kay Pilato. So yung assembly na yun, ang tawag doon Sanhedrin. Nandun ang elders, nandun ang scribes, nandun ang Pharisees. Siya ay pinaratangan nila ng ganito. Napatunayan po namin na sinusulsulan ng taong ito ang aming mga kababayan upang maghimagsik. Ang mga tao ay pinagbabawalan niyang magbayad ng buwis sa emperador at nagpaparatang pa na siyang siya raw ang Kristo, na siya ay hari. O biglang naiba, di ba? Kitang-kita natin dito yung kasinungalingan. Gumawa sila ng mga akusasyon na ginawa lang nila walang katotohanan. Kasi ang kaharap na nila si Pilato. Parang biglang nag-iba yung maskara nila Alam kasi nila kung ito ay tungkol sa pananampalataya, hindi sila pakikinggan ni Pilato. Kasi ito na yung Roman judge na to si Pilato. Makikita mo yung kasinungalingan. And take note religious leaders ito. Ano yung pinaratang? Napatunayan po namin na sinusulsulan ang taong ito, ang mga kababayan, upang maghihimagsik. Never na ginawa ni Lord yun. Nakakalungkot. Yung mga taong may masamang hangarin, gagawa at gagawa ng mga maling akusasyon para lang madiin ang isang taong matuwid. Nakakalungkot. Hindi ginawa ni Lord yun. Pero may mga saksi siya. May saksi sila. Kumbaga marami sila na pumunta doon. Ang mga tao ay pinagbabawalan niyang magbayad ng buwis sa emperador. Hindi ginawa ni Lord yun. Di ba napakagaling na sagot ni Lord? Ibigay kay Caesar ang kay Caesar at ang sa Diyos, sa Diyos. False accusation para mapakinggan nung governor na si Pilato. Para mapakinggan nung judge na si Pilato. Gumawa sila ng mga false accusation. Hanggang ngayon, ganyan pa rin mga kapatid.
Kung ikaw ay Kristiyano at walang mapukol sa iyong masama, gagawa na lamang ng mga kasinungalingan para ikaw ay idiin. Pero ang mahalaga dito, hindi yun totoo. Okay? Yun yung mahalaga dun eh. Somehow, kapag ikaw ay naakusahan ng mga bagay o isang bagay na hindi mo ginawa, nakikiisa ka na sa hirap na dinanas ni Lord. Tapos yung isa pa nilang akusasyon. At nagpapanggap pa na siya raw ang Kristo, na siya ay hari. Nagpapanggap. Nakakalungkot, hindi talaga nila matanggap si Jesus na Mesiyas. Hindi nila talaga matanggap na si Jesus ang Kristo at ang hari nila. Verse 3, tinanong siya ni Pilato, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" "Ikaw na ang may sabi," tugon ni Jesus. So, hindi dinideny ni Lord kasi totoo yun eh. Never na dininay ng Panginoon ang katotohanan. Kahit na it will mean parang magagalit sa kanya ang tao. 'Di ba? Basta yun yung totoo, yun ang sasabihin niya. Ang mga Kristiyano minsan, kapag ka magagalit yung tao, hindi na lang sasabihin yung totoo eh. No, napakahalaga na sabihin natin ang totoo. Kasi, totoo yun. Verse 4, sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito." Biruin mo na. Biruin mo yun? Roman yan ha? Roman judge or governor. Romano yan, pero walang makitang kasalanan kay Kristo. Pero ang mga elders of the land, Pharisees, scribes, meron. Well, actually wala. Pero gumagawa ng mga false accusation. Kasi hindi lang nila matanggap na si Kristo, na si Jesus nga ang Kristo. Ngunit mapilit sila at sinasabing sa pamamagitan ng kanyang mga katuruan ay inuudyo kanyang maghimagsik ang mga taga-Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Biruin mo, diniidiin talaga nila na si Jesus ay gumagawa ng himagsik o pagre-rebelde. Kasi kapag yun ang naidikdik nila kay Jesus at tinanggap ni Pilato, mapaparusahan talaga. Pero, umubra ba yung kanilang kasinungalingan? Hindi naman eh. Pero nung marinig ni Pilato na verse 6, nang marinig ito ni Pilato, tinanong niya kung si Jesus ay taga Galilea nga. Kasi during those time, magkaiba yung namumuno sa Galilea at doon sa kasalukuyan na lugar na pinagdarausan nila. Magkaiba ang pinuno. Sa verse 7, at nang malaman niyang si Jesus ay sakop ni Haring Herodes, ipinadala niya si Jesus kay Herodes, na nagkataon namang nasa Jerusalem na mga araw na yon. So sa Jerusalem ang may sakop si Pilato. Pero pagdating sa Galilea, si Herodes na. Tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala at nais niyang makita iyon. Natutuwa si Herodes pero ang motibo ng puso niya, gusto lang niyang ma-entertain. Parang ang tingin niya show. Parang magic show. Basta entertainment ang after ni Herodes. Hindi para marinig ang teaching ni Jesus, hindi. Gusto niya ng himala. Gusto niya ng supernatural. Gusto niyang ma-entertain. Verse 9. Pero bago yon, alam niyo marami rin sa mga tao sa ngayon ang ganyan. Halimbawa, aattend ng church.
Gusto lang niyang ma-entertain. Gusto niya malaman kung magaling ba yung mga singer dyan. May mga miracle ba na nangyayari dito. Gusto niya lang ng show palabas para ma-entertain siya. Mga kapatid, sana wag tayong ganon. Halimbawa, may crusade, may healing crusade. Maraming mga tao ang pupunta doon kasi gusto lang nilang makakita ng himala pero hindi naman sila sumasampalataya. Gusto lang nilang mamangha, ma-entertain, matuwa, pero wala silang pananalig kay Kristo. Magkaiba yun eh. So, tignan din natin yung mga tao. Magkaroon din tayo ng discernment. Kung ito ba talaga ay gusto kong lumapit sa Panginoon kasi gusto niyang marinig ang katuruan ng Panginoon. Maunawaan ang plano ng Diyos. O nandito lang itong taong to kasi gusto niyang ma-entertain. Gusto niyang makita kung may mga gumagaling ba o may mga magagaling bang kumanta o tumugtog, ang pastor ba rito ay nakapag-aral or what. Iba yung motibo, hindi para makilala ang Diyos, kundi para lang ma-entertain. Let's continue verse 9. Marami siyang itinanong kay Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. So, wala. Speechless lang si Lord. Kasi alam, mga kapatid, remember, itong Herodes na ito rin ang nagpapatay kay John the Baptist. Diba si John the Baptist is somehow in relation with Jesus kasi magkamag-anak si Mary at although of course hindi naman sila talagang magkadugo. Pero kilala ni Jesus si John the Baptist. At si John the Baptist ay lingkod din ng Diyos. Itong Herodes na ito ang nagpapatay. Pero walang vengeance si Jesus, no? Hindi natin siya nakakitaan ng pagganti o hinanakit. Parang ganon. Kumbaga, focus si Lord doon sa purpose ng Diyos na dapat na maganap. Verse 10, samantala, ang mga punong pari naman at ang mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Nakakalungkot every time na may isip mo na tagapagturo ng kautusan yun. Mga pariseyo yun. Mga spiritual leaders yun. Pero sila pa ang nag-aakusa kay Lord kasi mali ang puso nila. Sana sa panahon natin, yung mga tumatayo bilang mga lingkod ng Diyos, sana tama ang ginagawa. Kalooban nawa talaga ni Lord ang ginagawa nila. Huwag sana maulit sa kanila yung ganito. Kumbaga, politics lang. Gusto lang nila posisyon. Gusto lang nila power sa church. Pero hindi sila tunay na tagasunod ni Lord. Ganito yung nangyari eh. Kung sino pa yung mga religious leaders, sila pa ang nanguna para si Jesus ay pabagsakin. Para si Jesus ay akusahan ng mga maling akusasyon. 11. Dahil dito, siya hinamak at tinuya ni Herodes at ng mga kawal nito. Siya ay dinamitan nila ng mamahaling damit at ibinalik siya kay Pilato. Ito mga Romano na itong gumawa nito. Well, Romano yan eh. Hindi talaga yan mananampalataya. Kaya natural lang nagagawa ng ganyan yung mga yan. Ang nakakalungkot, yung sinasabing mananampalataya o bayan ng Diyos ang gagawa ng pangaalipusta sa Panginoon. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Naging magkaibigan sila. Siguro nag-usap sila. Baka wala naman sila parehong makitang kasalanan dito kay Jesus. Ang mga pinaparatang naman ng mga religious leaders more on relihiyon nila. Parang gano'n siguro eh. Nagkabati pa yung dalawang politician na yun. Verse 13.
Ipinatawag ni Pilato ang mga punong pari kasi ibinalik din kay Pilato. Kasi wala rin namang makitang ground si Herodes. So, ipinatawag ni Pilato ang mga punong pari, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. Sinabi niya sa kanila, "Sinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulusol sa mga taong bayan na maghimagsik. Sinihasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya." Ang galing! 'Di ba? Napatunayan, proven na hindi guilty si Lord, hindi ginawa ni Lord yung insurrection o yung pagre-rebelde o pangunguna sa paghimagsik. Napatunayan ni Pilato. Nagkaroon ng investigation na hindi totoo ang paratang. Sa 15, gayon din si Herodes, kaya pinabalik niya sa atin si Jesus. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan. Romano na ang nagsabi no na nakakalungkot, Romano pa ang nagsabi at nakaalam na walang kasalanan si Jesus. Samantalang yung mga Hudyo, ang dami nilang pinaparatang sa Panginoon. Nakakalungkot isipin. Yung akala natin nung una, di ba ang masama yung mga Romano, yan. Pinapatay nila si Jesus. Actually, hindi Romano yung nagpapatay kay Jesus eh. Kasi napatunayan pa nga ng mga Romano na walang sala si Lord. Ang tunay na nagpapatay kay Jesus, yung mga religious leaders sa panahon na yon. 16, ipahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. Patayin ang taong iyan. Palayain si Barabas. Si Barabas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik na pinapangunahan nito sa lungsod at dahil na rin sa salang pagpatay. So ito talaga proven. Guilty. Murderer. Leader ng insurrection. Si Barabas. Pero mas pinili pa nila ang taong kriminal, napatunayang kriminal kaysa kay Jesus na walang sala. Verse 20, sa pagnanais na mapalaya si Jesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato. Ngunit sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. During those time, yun ang pinaka-capital punishment eh. Yung ipako sa krus. Ibibigay lang yung punishment na yun sa mga taong napatunayan na nakapatay or naging leader ng mga rebellion. Pero yun ang gustong ibigay ng mga Pariseyo sa Panginoong Hesus. 22, ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Ano ba ang ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya hatulan ng kamatayan. Ipahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay palalayain." Ngunit lalo nilang ipinagsigawan na si Jesus ay dapat ipako sa krus. Napakalakas ng kanilang sigaw, kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, at ibinigay niya si Jesus sa kanila upang gawin ang kanilang kagustuhan. Dito makikita natin na yung majority ay hindi palaging tama. Kung ang majority ay nagamit lang ng mga taong may personal na agenda, nagamit lang ng mga politician, yung majority, mali yung majority. Pero anyway, alam din naman natin na dapat na maganap ito para maligtas ang sangkatauhan. Gayunman,
magkaroon pa rin tayo ng pag-iisip or ng discernment sa panahon ngayon. Hindi porket marami ang gustong sumang-ayon, tama na. Halimbawa, yung ginagawa ngayon ng ating pamahalaan, gusto ng pamahalaan, lockdown tayo. Hindi naman yun para kumita ang pamahalaan kundi para sa kaligtasan ng mga tao. Pero, maraming mga tao ang umaalma rito. 'Di ba? At marami ring mga politicians na instead na makatulong, sinisiraan pa rin ang Pangulo. Mga kapatid, mas safe tayo kung susundin natin yung government. Kung hindi nito nilalabag ang salita ng Diyos, sumunod tayo sa government. Kahit na marami ang sumusuway, wag nating gawin yon, sapagkat alam natin kung ano ang tama base sa salita ng Diyos. Huwag tayong sumama sa flow ng majority kung ang ginagawa nito ay mali at hindi kalooban ng Diyos. Okay? Yun namang ating pagbabasa sa Judges chapter 9 verse 1 hanggang 25. Sige po, let's open our Bibles. Judges or Hukom chapter 9 verse 1 to 25. Okay, let's turn our Bibles there. Paglipas ng panahon, si Abimelech na anak ni Gideon ay nagpunta sa Shechem sa mga kamag-anak ng kanyang ina. Sinabi niya sa mga ito, "Itanong ninyo sa lahat ng taga Shechem kung alin ang gusto nila. Pamunuan sila ng 70 anak ni Gideon o ng iisang tao. At huwag ninyong kalilimutang ako'y dugo ng inyong dugo at laman ng inyong laman." Sa panahon na ito, patay na si Gideon. Si Gideon yung dating judge. Si Gideon ay may 70 anak. Etong si Abimelech ay hindi niya anak sa tunay niyang asawa. Kumbaga sa concubine. So pumunta si Abimelech sa kamag-anakan ng kanyang ina. Tinanong niya kung sino ang gustong mamuno. Yung 70 ba na totoong anak or legal na mga anak ni Gideon o iisang tao? Ang tinutukoy niya yung sarili niya. At huwag ninyong kalimutang ako'y dugo ng inyong dugo at laman ng inyong laman. So ginagamit niya yung pagiging kamag-anak, relative. Gusto niyang siya ang mamuno. Meron tayong pwedeng makita rito na na pwede natin ma-apply ngayon Kasi si Abimelech ay para bang anak sa labas. Somehow, hindi siya tanggap nung 70 na magkakapatid na totoong or legal na anak ni Gideon. Parang ganun yung rejected siya. Kaya meron siyang feeling of insecurity. At the same time, meron siyang paghiganti sa puso niya. Kasi mamaya makikita nyo, papatayin niya yun Yung 70 na mga kapatid niya. Yung sa totoong, kumbaga first family ni Gideon. Sana, kung meron kang kapatid na sa ina o sa ama, sana wag mo siyang i-reject. I-welcome mo siya bilang kapatid mo. Kasi wala naman siyang kinalaman doon sa pagkakasala nung tatay at nanay Hindi naman niya yung ginusto. Katulad nyo, hindi nyo rin naman, di ba yung legal na anak, hindi mo rin naman ginusto na maging anak ka Ganon din siya. Para wag magkaroon ng insecurity or galit, bitterness, paghihiganti ang puso ng isang anak sa labas, sana matutong tanggapin ng mga first family, ng mga kapatid, yung kanilang kapatid sa iba. Para maiwasan yung ganitong galit,
matinding galit na humantong pa sa pagpatay. Verse 3, ang mga taga Shechem ay kinausap nga ng mga kamag-anak ng ina ni Abimelech. Pinagkaisahan ng mga ito na siya na ang mamahala sa kanila, sapagkat siya naman ang kamag-anak nila. So, hindi yung kung sino yung nararapat kundi kamag-anak. Hindi magandang basehan yun Dapat ang maluklok na leader ay yung pinili ni Gideon. Yung nakikita talaga na may kakayanan o may abilidad o kaya tinrain talaga ni Gideon. Pero dahil ang pinairal dito ay kamag-anak, parang palakasan, hindi naging maganda ang nangyari. Verse 4, binigyan nila si Abimelech ng 70 pirasong pilak mula sa kabangyaman ng templo ni Baal Berit, pagano. Ginamit niya ito bilang pambayad sa ilang tao roon na pawang magawang magaling, na walang magawang magaling, at sila'y sumama sa kanya. So ano ang ginawa niya? Yung binigay na pilak, ginamit niyang magiging pambayad. Verse 5, nagpunta siya sa Ofra, sa bahay ng kanyang ama, at pinatay sa ibabaw ng isang malaking bato ang kanyang 70 kapatid sa ama niyang si Gideon. Lahat ay napatay niya liban kay Jotam na siyang pinakabata, sapagkat nakapagtago ito. Tignan niyo po, meron siyang matinding hinanakit. Galit, parang may pinag-uugatan di ba? So malamang, bagamat di na nabanggit, malamang rejected ito. Ito yung inaapi-api, hindi kinikilala, sinasantabi. Nagkaroon ng pagkakataon na makaganti. Nung namatay na ang tatay niya at alam niyang maraming kamag-anakan ng kanyang nanay, ginamit niya yung pagiging kamag-anak sa mga ito para makuha yung leadership, yung posisyon. Nakakalungkot. Hindi tama yung ganon. Pero at the same time, meron tayong matutunan na yung mga kapatid sa labas, hindi naman dapat na apihin o i-reject. Kasi wala silang kinalaman dun Dapat tanggapin ng mga kapatid, yung kanilang kapatid sa ama o sa ina. Tanggapin ang buong puso kasi wala naman silang kinalaman. Hindi naman nila sinang-ayunan ang mga nangyaring ganon. Ano na tayo, verse 6. Ang mga taga Shechem at Beth Milo ay sama-samang nagpunta sa may malaking puno sa Shechem at ginawa nilang hari si Abimelech. Naging hari si Abimelech sa pamamagitan ng kasamaan, pagpatay, at pakikipagkuntsaba sa kanya ng kanyang mga kamag-anak. Hindi maganda. Hindi tama. Dapat nasa tamang proseso na ilagay ka sa posisyon kasi karapat-dapat ka. At hindi sapilitan, hindi patago, kundi hayagan. So, matuto tayo dito sa mga pangyayaring ito. Verse 7, nang mabalitaan ito ni Jotam, tumayo siya sa taluktok ng bundok ng Gerizim at sumigaw, mga taga Shechem, makinig kayo sa akin upang makinig sa inyo ang Diyos. Isang araw, nag-usap-usapan ang mga punong kahoy upang pumili ng hari nila. Sinabi nila sa olibo, ikaw ang maghahari sa amin. Sumagot ang olibo, hindi ko maiiwan ang paggawa ng langis na ginagamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao para maghari lamang sa inyo. Sinabi nila sa igos, ikaw na ang maghari sa amin. Ngunit sumagot ang igos, hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng masarap kong bunga upang pagharian ko lamang kayo. Verse 12, kaya sinabi nila sa ubas, ikaw na ang maghari sa amin. Sumagot ang ubas, hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao upang pagharian ko lamang kayo. Kaya sinabi nila sa halamang matinik, ikaw na nga ang maghari sa amin.
Ang sagot ng halamang matinik, kung talagang gusto nyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy sa aking mga tinik upang sunugin ang mga cedar ng Lebanon. Ngayon, patuloy si Jotam, sang-ayon ba sa inyong malinis na hangarin na ginawa ninyong hari si Abimelech? So, ibig sabihin, mayroon ding masamang layunin yung mga mamamayan kung bakit nila ginawang hari si Abimelech. Hindi para sa ikabubuti ng bayan na yon, kundi meron din silang evil intention. Iginalang ba ninyo ang alaala ni Gideon at nilalapastangan ninyo ang kanyang pamilya? Alalahanin ninyong kayo'y ipinaglaban ng aking ama. Itinaya niya ang kanyang buhay upang iligtas kayo sa mga Midianita. Ngunit ngayo'y kinakalaban ninyo ang sambahayan ng aking ama. Pinatay ninyo ang 70 niyang anak sa ibabaw ng isang bato, at si Abimelech na anak niya sa kanyang aliping babae ang ginawa ninyong hari, sapagkat kamag-anak ninyo. Kung iyan ang inaakala ninyong dapat iganti sa kabutihan sa inyo ni Gideon at sa kanyang sambahayan, ipagpatuloy ninyo. Magpakaligaya kayo, pati si Abimelech. Ngunit kung hindi, sana'y sumiklab ang apoy mula kay Abimelech at tupukin ang mga lalaki ng Shechem at Beth Milo. Sumiklab sana ang apoy mula sa mga lalaki ng Shechem at Beth Milo at sunugin si Abimelech. Yung sinabi niya na yun, sinabi ni Jotam na yun, ano yun parang parable. Gumamit ng mga bagay or living thing para i-illustrate yung kanyang puntos. 21, pagkasabi nito'y patakbong umalis si Jotam at nagtago sa Beer dahil sa takot sa kapatid niyang si Abimelech. 3 taong pinamunuan ni Abimelech ang Israel. Ngunit nagpadala ang Diyos ng espiritu ng hidwaan sa mga taga Shechem at kay Abimelech. Dahil dito naging magsik ang mga kalalakihan ng Shechem laban kay Abimelech. Yung sinabi ni Jotam na parable, magaganap yon sa mamaya sa mga verses na susunod. Nangyari ito upang pagbayarin si Abimelech at ang mga nagsulsol sa kanya, napatayin ang 70 anak ni Gideon. So, ibig sabihin, sinulsulan ng mga kamag-anakan niya si Abimelech na patayin yung 70 anak ni Gideon. Nagkaisa sila sa masamang hangarin para lang maluklok si Abimelech bilang hari. Sa pasimula pa lamang, masama na. Ang kasamaan ay magbubunga rin ng marami pang kasamaan. 25. Ang mga taga Shechem ay naglagay ng mga tauhan upang tambangan sa bundok si Abimelech. Inaharang nila ang lahat ng magdadaan doon. Nabalitaan ito ni Abimelech. So yan, makikita natin na yung sinabi ni Jotam ay magaganap. Parang kumbaga parable na galing sa Panginoon. So, dito nakita rin natin na hindi maganda yung nangyari dahil sa rejection sa kapatid sa iba, o kapatid sa ina o sa ama. So, I encourage you, kung meron kayong ganyang sitwasyon, tanggapin nyo yung tao na yon, yung kapatid nyo sa ama o sa ina. Maramdaman niya na kabahagi siya ng pamilya. Mahalaga po yon para hindi magkaroon ng galit, sama ng loob yung tao na yon, kundi makakilala rin sa Panginoon yung tao na yon. So, stop po muna tayo dyan. Sa oras na to, tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa iyong mga salita. Nawa, Lord, patuloy mo pong ipaunawa sa amin ang iyong mga salita. May apply namin yung tama at maiwaksi namin yung mga mali. Help us, Lord, to learn from your word every day and to learn to walk
according to your will. Pagpalain mo po ang iyong mga salita na aming narinig, Ama. Ganon din, Lord, patuloy na pagpapala sa aking mga kapatid na kasama ko ngayon. Panginoon, idaloy mo po ang iyong pag-ibig, idaloy mo po ang kapatawaran sa kanilang mga puso, idaloy mo po ang pagkakaisa, ang reconciliation sa kanilang pamilya. Nawa, Lord, maging maganda ang mga panahon na ito para sa mga families, magkaroon ng harmony, forgiveness, and love sa loob ng tahanan. At Ama, patuloy pa rin po na iniling namin na ikaw po ang manguna sa aming sitwasyon. Nawa po, Lord, mawala na ng lakas ang COVID-19 na ito. Humina na ito, Ama, at wag nang sumulong pa, wag nang mag-spread pa in the name of Jesus. In the name of Jesus, nawa po mapigilan na ang paggalat nito at humina na ang virus na ito. In Jesus' name. We pray, Lord, na patuloy na idaloy mo po ang kagalingan sa mga frontliners na tinamaan na ng COVID-19. May your healing flow upon them. And Lord, we speak life for them, Lord, in Jesus' name. Ama, ano man po ang kalooban mo, yun po ang maganap. Ikaw po ang manguna kay President Duterte. Hindi namin alam, Lord, kung ano ang mangyayari, if the lockdown will continue o mag-e-enhance pa. Hindi namin alam. But we know, ikaw ang may hawak ng future. So, tulungan mo po kami, Ama, na huwag kaming magrebelde sa pamahalaan, kundi patuloy na magpasakop dito. Lalo na't hindi naman labag sa kalooban mo ang ginagawa nito. Mangusap ka po sa aming mga puso. Magkaroon kami ng tunay na pagsunod at pagpapasakop. Una sa lahat sa iyo, pangalawa sa aming government. Lord, nawa po, still we pray na nawa mawakasan na ito. Sana po, Lord, kung loloobin mo by April 30, kung maging maayos na po ang lahat, sana unti-unti malift na ang lockdown. Bigyan mo po ng karunungan na aming pamahalaan kung ano yung mga bagong mga panuntunan na dapat na gawin. Sa iyo kami umaasa, Ama. Sa iyo po kami nagtitiwala. Sapagkat alam namin, we can always rely on you because you love us. Pagpalain mo po patuloy ang iyong mga anak, Lord. Kung sino man yung may sakit, sakit ng ngipin, in the name of Jesus, matanggal ang panakit ng ngipin na yan. Ang mga kapatiran namin na mayroong mga daily na iniinom na gamot, hindi nakakapagpa-check up. Lord, I pray, extend your healing hand, Lord. Miraculously bring healing in their bodies. In the name of Jesus. Sa mga bata, mga baby, sa mga adult, let your healing flow, Lord. You are our Jehovah Rapha. And you also, ikaw rin ang aming Jehovah Jireh. The God who provides, the God who heals us. So be it, Lord. And continue to reveal yourself to us, Ama. As we read your word, as we pray, idaloy mo po ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Sa iyo po, Ama, pinauubaya namin ang future ng aming bansa at ang future ng buong mundo. And we believe, Lord, sabi nga po sa John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and destroy. Pero ikaw, Lord Jesus, you came to give us life and have it more abundantly. We believe, Lord, na everything will turn para sa ikabubuti pa rin namin na iyong mga anak. Everything works together for good to them that love God and to them who are called according to your purpose. Let your word stand. Let your kingdom come. Let your will be done here in the Philippines and the whole world as it is in heaven, Lord. Establish your kingdom in this world. Yes, Lord, let your authority overrule this nation, Lord. In the name of Jesus. Maraming salamat, Ama. We commit to you this whole day long. Patuloy na pag-iingat mo po sa amin at sa aming buong sambahayan.
cover us with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Thank you po, Father. Thank you, Lord, for loving us. Thank you, Lord, because you are good and your mercy endures forever. Thank you, Lord. Father, we give you all the glory, all the honor, all the praises, thanksgiving, adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Pagpalain po tayo ng ating Diyos.